Gusto mong maglalamove, kumita ng malaki, madali at mabilis? Kumbaga mga pards, easy money? Pwes, ganyan lang mga pards, basta nasa Manila kayo, huwag kayo magmamadali na maghanap ng booking. Maghanap kayo ng magandang pamasahe. May lalabas at lalabas na magandang pamasahe dito kasi maraming booking dito. Ayan o, tignan nyo yung booking dito. Sunod-sunod. Ayan, tignan natin. Ayan o, kahit ilipat ko, only. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 6 ngayon, 2024. Gusto mong maglalamove, kumita ng malaki, madali at mabilis? Kumbaga mga pards, easy money? Pwes, hindi ito yung video na hinahanap mo mga pards. De, joke lang mga pards. 9:20 AM. Ngayon na kami bibiyahe mga pards mula nung galing kami ng Buskalan. Eto, nag-aabang kami ng booking ngayon. Maraming booking kaso medyo malayo sa amin eh. Ang hinahanap namin ay 5 km pababa. Pwede naman tayo kumuha ng lagpas 5 km mga pards. Basta ang gagawin lang natin ay kakausapin natin yung nag-book o yung pick-up para hindi nila i-cancel. Kasi pagka medyo malayo yung pick-up natin, kadalasan kinakancel nila pag nakita nila na malayo tayo, baka matagalan. Kaya magandang gawin natin pag nakakuha tayo ng mas mataas na kilometer. Kunwari halimbawa mga 8 kilometer, 10 kilometer, ganun. Tawagan muna natin, kausapin natin para sigurado na hindi tayo makakansilan pagpunta natin doon. Nakakuha na tayo mga pards ng first booking natin. 20 minutes tayo nag-abang bago tayo nakakuha. Time check, 9:41 AM. First booking natin from Gulod, Novaliches going to Talipapa, Novaliches. Sa halagang 343. Ang layo ng pickup location ay 300 meters lang mga pards. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup, sir? Sa ano, papuntang drop and go Victory Liner Cargo. Nag-book si Mildred Baichong. Kaya na pa pala ganta, dito na pala kayo. Bigat. Kasya ba patagilid? Video yan ha? Hindi. Yes ma'am, naka-video ma'am. Sir, pa-autograph ako. Sige ma'am. Okay, na-pick up na natin yung first booking natin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.2 km. Alright, let's go! Dediretso na natin to mga pards kasi malapit lang din naman eh. Along Quirino Highway lang yung pagdideliveran natin. Kaya pupunta na tayo sa may drop-off location. Ayan mga pards, makikita nyo na rin tong 3 dots sa kamay ko habang nag-drive tayo. Pero the best experience talaga pagka napunta kayo kay Apo Wangod. Iba yung pakiramdam eh pagka nandun ka na, nakikita mo na siya sa personal. Biruin mo mga pards, halos 16 hours namin biniyahe mula Quezon City hanggang Buskalan. Kapag paakyat ka na ng Baguio, doon na magsisimula yung zigzag road hanggang makarating na ng Buskalan mga pards. Pag tungtong ka na ng Baguio, halos 6 hours to 8 hours pa ang layo, depende sa bilis mo. Eh ako, hindi naman tayo gaano talaga dumadaan sa mga zigzag, kaya medyo mabagal lang at maingat tayo sa pagdadrive. Yung mga taga doon, napapansin ko bibilis nila sa zigzag, halos lumilipad na yung mga sakyan nila. Pero hindi ko kayang gawin yun eh, kasi mabigat yung sakay natin, puno kami nun. Yung laman ko sa likod, 16 na tao yung pasahero ko. Pero okay naman sa mga paahon mga pards kahit zigzag. Malakas sa L3 sa ahonan. Kaya kayang-kaya dalhin yung 16 na tao na yun papunta ron sa may Buskalan. Kaya kung may budget kayo mga pards, pwede rin kayo pumunta ron kasi napakagandang lugar. Lalo na yung madadaan mo pag nagsimula ka na ng Baguio, doon mo na makikita yung mga magagandang tanawin, mga kabundukan, tapos napakataas na bundok sa may bandang Atok Benguet, madadaanan mo doon. Nasa tuktok na kayo ng bundok, kitang-kita mo na yung buong kabundukan ng Cordillera. Kaya napakagandang experience talaga pagka pumunta kayo dun. Pagkatapos, nung nakita namin si Apo Wangod, nakakatuwa rin mga pards kasi mabait siya eh. Mahilig nga siya makipagkwentuhan, kaso ang problema nga lang, hindi siya marunong magsalita ng Tagalog. Kaya ginagawa niya, puro senyas na lang, tapos minsan nangungulit siya, gano'n, pangiti-ngiti. Tapos gusto niya yung lagi siyang inaakap ng mga bisita or hinahalikan siya sa pisngi. Kapag gano'n ang ginawa niyo mga pards, natutuwa si Apo sa mga gano'n. Gaya nang nangyari nga sa amin, makukulit din yung mga kasama ko. Unang bats doon nagpatato, puro tahimik mga pards eh, parang mga seryoso. Wala, inaantok si Apo Wangod. Habang nagtatatunga siya, nakapikit siya mga pards eh. Siguro mga 7 seconds nakapikit habang tinatatuan niya yung ano doon. Ganon, kasi sa dami rin ng customer talaga, ang daming pupunta sa kanya. Tapos nung kami, parang nabuhayan siya ng dugo eh. Ang kukulit na mga kasama ko eh. Kaya parang nagising si Apo, pangiti-ngiti na siya habang nagtatato sa amin. Kaya best experience talaga yung mapunta ka kasi Pinoy pride dyan mga pards eh. Kilala si Apo Wangod sa buong mundo bilang isang mambabatok o mantatato sa lugar ng Buskalan mga pards. Pero kung wala kang hilig sa tattoo mga pards, pwede naman kayo pumunta doon kahit hindi kayo magpapatato. Magpapapicture lang kayo kay Apo Wangod, pwede na
sumama kayo sa mga grupo nyo, yung mga kagrupo nyo na may magpatato, magpapatato. Tapos kayo na walang hilig sa tato, pwede naman, gaya ginawa ni tatay, saka ng ate ko, kapatid ko. Nagpa-picture lang sila kay Apo kasi gusto nila makita si Apo Wangod. Drop off tayo mga parts. Good morning po, Lala Move. Ay, Sir, ayun, up ma'am. Ayun, wait lang, kunin ko na ito. Sige ma'am. Ay sa inyo. Ibaan natin to mga parts. May bayad yung buwat natin, driver carry. Pero dalawang ano lang naman, dalawang items lang yung drop natin. Saan to sir? Mahaba. Dito na lang? Sakit lang. Ito yan sir. Ibang muna tayo. Titimbangin. Isa lang yan. Sir, isang karton pa sir. Oo. Pagka lalaki, mga parts, titimbangin. Pag babae, kikiluhin. Para alam nyo kung babae o lalaki, titimbangin o kikiluhin. Ayun, okay. Teka lang ma'am. Picture ko lang ma'am. Kaya ma'am, palawang panakli. Time check, 10:42 AM. May second booking na tayo from Tandang Sora going to Manila sa halagang 594. Ang layo ng pick-up location ay 2.1 km. Papunta na kami sa may pick-up location. 1,000 kg to mga parts. Sir, lalamove po. Sandali lang po. Ay, dito pala ma'am. Yung ano ma'am, ATC ma'am. Sige, salamat ma'am. Ito. May mga parts, gulong yung pick-up natin. Saan si ma'am? Ma'am, okay na po to ma'am? Ay. Picturean. Sige, tayo, pipicturean pala. Ano daw, yung may bayad kasi yung parking daw doon. Ito, bigyan kita, 50. 50? Oo. Sige po. Kasi ito yung bayad sa lalaman. Tapos pabigay po doon yung receiver. Receiver po. Okay, thank you po. Papunta tayo ng Manila. Ang layo ng drop-off location natin ay 14 km. Alright, let's go! Alam niyo ba mga pards, hindi naman talaga yung paglalala-move driver ang gusto kong i-vlog dati. Yung gusto ko yung ano parang kay Kuya Kim, yung mga kaalaman ba? Parang ito, yung pinikap namin gulong. Alam nyo ba na ang gulong ay uri ng isang rubber o goma? Meron din itong scientific name na gulungosis ungasis. Na-invento ito ni William Goodyear, isang Amerikano na nakabase sa payatas noong World War III. Ganito talaga mga parts, pagka bumiyaya ka nang wala pang almusal, kung ano-ano na naiisip mo pa. Lumilipad yung utak mo mga parts, kaya kailangan mag-aalmusal ka bago ka bumiyaya. Akala ko nga tayo nung nung tumabi ka kay Apo Wangod, akala ko magpapatato ka na rin ng 3 dots Biglaan tumabi Yung pala magpapapicture ka lang pala. Nagulat ako parts, tapos ko tatuan. Bigla tumayo ko si tatay upo po, tumabi kay Apo Wangod, akala ko naman magpapatato. Yung pala magpapa-picture lang pala siya kay Apo Wangod. Dito na tayo mga pards sa may Binondo, malapit sa may San Nicolas yung drop-off natin. Dalawang kanto na lang, doon na yung drop-off kaso traffic. Kasi maraming nagka-parking dito sa bawat gilid. Sir, Brian Tracking, dito. Kay Sir Rex po, siya. May bayad ba parking dyan, sir? Ay, dala mo. L300. Bayad yan. Bayad. Marami. 8 gulong. Wala nang magbubuhat ng parts. Kailangan pala ng buhat dito. Wala na pa tabayad ang buhat Wala nang bayad yung buhat natin. Hello po. Ay ma'am, nasa may na kami, drop off sa may Brian Tracking. Ma'am, wala po magbubuhat dito ma'am. Kasi yung si Sir Rex lang checker lang nandito. Malayo ma'am yung pagsasampahan ma'am Pinapasampa sa amin sa taas. Wala daw siyang ano ngayon, mga assistant. Yes ma'am. Sige ma'am, kahit kami na lang ma'am, bayaran mo na kami ng 100 pesos by GCash. Pagtutulungan na lang namin dalawa to. Sige ma'am, isisend ko na sa inyo. I-text ko na lang ma'am sa number nyo. Sige ma'am, salamat po, salamat. Ayan tay, kaya lang tay. Sandali lang, i-text ko lang to. Lalabas na tayo. Lalabas yung truck. Sige. Ganyan lahat? Yes sir. Puro ganyan pala. Ganito. Ilang ganyan? 8. Madadaganan niya sir, mga ano ba yun? Plastic? Oo. Lalaki pa naman. Okay na yan sir. Salamat sir
Alauna na mga pards, 1:15 PM. Ito yung mga booking sa Manila. Nag-aabang kami ng magandang pamasahe. Pag nandito ka sa Manila, pagkakataon mo na to na maghanap ng magandang pamasahe, huwag ka lang magmamadali. Pero minsan talagang mahirap din kumuha pagka matumal din dito. Marami siyang booking pero yung high demand niya hindi ganun kalaki. Tiyempo may araw din dito na malakas talaga. Pag sobrang lakas dito mga pards, matataas yung mga high demand na makukuha mo. Kaya kailangan mag-abang ka din ng magandang pamasahe para maganda yung biyahe mo sa araw na yon. Gaya nito mga pards, may nakuha na kami pang third booking from Manila going to Taytay sa halagang 1,435. Ang layo ng pickup location niya ay 2.5 km, 1,000 kg to mga pards. Kita nyo yung high demand neto ay 595. Ganyan lang mga pards, basta nasa Manila kayo, huwag kayo magmamadali na maghanap ng booking. Maghanap kayo ng magandang pamasahe. May lalabas at lalabas na magandang pamasahe dito kasi maraming booking dito. Katulad nito, di ba? Manila to Taytay lang, halos 20 km lang yung layo nun mula rin sa may Manila. 1/4 na yung pamasahe natin. Kung suswertein tayo, konti lang yung mapipick up natin, pwede pa natin sabayan, di ba? Madadagdagan pa yung pamasahe natin. Kasi mga pards, kung magmamadali tayo, baka pangit na pamasahe ang makukuha natin imbis na mapaganda, lalo pa mapapangit. Kaya magabang tayo, wag tayo magmamadali, basta bilisan lang natin para hindi maubos yung oras natin. Yun ang advice ko sa inyo. Marami mga pards, puno na tayo. Baka single booking na lang tayo. Ito yung kakarga natin, oh. Pero okay lang kasi 1,435 na yung booking natin. Taytay lang naman dadalhin. Yung mga pards, kakarga rin sila. Saan papunta yan, sir? Taytay din? Parehas pala. Ayan kayo. Dalawa pala yung booking nyo? Meron pa isa. Ayun na. Tatlo yan? Tatlong Taytay. Kaya pala nakita ko kanina, hindi ko nakuha. Tapos may bumalik ka, sabi ko Yun pala, tatlo pala yung booking nyo. Ito na madam, yung una. Thank you yan. Yung isa pa, kakarga na rin. Sige sir, salamat. Atras na tayo tayo, mas maganda rito dumaan eh. Traffic din sa Mene. Recto, tsaka Wanlune. Sige ba dyan? Yun, umatras nga sila oh. Traffic din sa Wanlune. Oh. Yun. Ito po madam, ang pangalawa. Ganun din ba isa sir? Kinalas din yung isang bundle? Hindi. Sa Macto? Bakit na po? Okay, sige, salamat sir. Okay, na-pick up na natin yung third booking natin. Papuntang Taytay. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Kita mga pards, sabi ko sa inyo, puno eh. Pero okay lang kasi yung nakuha naman natin booking ay 1,435. Meron siyang high demand na 595. Bale, 600 na rin yung high demand natin. Kaya para na rin tayo nagsabay ng isang 600 kg, di ba? Kaya ganyan lang ang diskarte kapag dito sa may Manila. Mag-aabang ka lang ng magandang pamasahe, lalo na pag ito November, December. Swerte mo na lang sa 1,000 kg kung konti lang, makapagsabay ka pa ng 600 kg. Pero mas maganda mga pards, pag nandito ka sa may Metro Manila, kapag malakas talaga yung biyahe rito, matataas yung high demand, kumuha ka ng puro 300 kg. Gawin mong 4, 2 regular, tsaka 2 pooling booking. Mataas din yung mga high demand doon pagka ganun mga pards. Kaya maganda ang kikitain mo ng malaki kasi lahat ng 300 kg na kung may high demand na tagpo 400 plus, panalo yung biyahe na yun mga pards. Pero yun lang naman, kapag araw talaga ng dagsa, magagawa mo yung ganun dito sa may Binondo, Manila. Kaya Quiapo, o kaya dyan sa may Divisoria. Ganyan ang diskarte pag napupunta ka ng Maynila mga pards. Huwag ka lang magmamadali na kumuha ng booking. Kasi pagka mababa rin kinuha mo, ganun din eh. Di bali nang kumuha ka ng malaki para isang bagsakan lang yung biyahe mo. Pero mga pards, kapag Manila lagi ang ruta mo, asahan mo yung ganitong traffic dito kasi maraming namimili pagka November, December dito. Kaya kailangan matyaga kang bumibiyahe dito. Madalas talagang traffic dito kasi yung Soler na yan, yung papasok dyan ng 999 Mall, maraming lumalabas dyan eh. Kaya matagal talaga yung traffic dito. Ayan o, tingnan nyo yung booking dito. Sunod-sunod. Ayan, tingnan natin. Ayan o. Kahit ilipat ko, Only booking dito mga pards. Diyaw na yan. Pangilan sasakyan na yan sir? 3 kami nandun eh. Pangalawa pa lang to. Pangalawa pa lang. Wala pa yung pangatlo. Okay.
Salamat sir. Ang bilis ng oras mga pards. 4:56 PM na. Na-traffic tayo papunta rito sa may Taytay eh. Mula rin sa may Manila kaya hapon na tayo nakarating dito. Mag-alas 5 na. Pupunta kami ng Highway 2000 dyan sa may Taytay. Ito kami mag-aabang ng booking. 5:70 na ng hapon mga pards. Dito kami sa may Taytay Highway 2000. Nag-aabang kami ng booking. Ito Highway 2000. Yo mahina rito eh yung booking. Ito yung mga booking. Meron Paranaque 648 Taytay Paranaque. Tas may Taytay Las Piñas 817. Hinahanap namin yung papunta sa amin 500 ng Pagita Taytay 3 kilometer yun sa kabila. Tawid highway, traffic dyan. Tawid pa tayo dyan sa may tulay ng Highway 2000. Nung crossing, traffic dyan Kaya meron Taytay 2 kilometer lang. Las Piñas 817, 600 kg. Update namin kayo mga pards pag may nakuha na kaming booking. Time check 5:42 PM. Meron tayong pang-apat na booking from Taytay going to Angeles sa halagang 1,973. Ang layo ng pick-up location ay 4.2 kilometer. Papunta na kami sa may pick-up location. Yung timbang. Timbang 721 kilo. Okay mga pards, papunta na kami ng drop-off location sa may Angeles. Ang layo ng drop-off location ay 97 kilometer. Alright, let's go! 97 kilometer yung drop-off natin mga pards. Malapit lang to. Pinapalakas pa yung loob tayo no? Yung bumiyay nga kami ng Bustalan 420 kilometer Nalapitan nga lang si tatay Ito pa kayang 97 kilometer lang. Sisiw po, sisiw. Basta ano. Pero, yung listahan. 726.5. Wala po yung taga-buhat, sir? Wala hindi ko alam na tagalan. Kanina ko pa kasi uwi na sila. Tulungan mo na lang tayo. May pilay kasi dito ko Siya na mag-ano sa inyo, atang na lang po. Pilayan kasi yung kanang amay ko, sir Hindi makabuhat. Bale, 9:30 ng gabi namin natapos yung last booking namin doon sa may Angeles, Pampanga. At 11:30 na ng gabi kami nakauwi ng bahay. Bale, naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 3,574. Pagkatapos, nakakuha kami ng 300 na tip. Yung last booking namin mga pards, nagbigay yun ng 200 yung sa may Pampanga. I-plus natin yung 300 sa may 3,574. Sabihin na natin naka 3,900. Tapos nag-diesel kami ng 1,000 at 200 na pangkain, bali 1 yung mga pards. Ibawas naman natin sa 3,900 yun. Ang kalalabasan niya ay 2,700. Ayun mga pards, naka 2,700 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission na ilalamove. Bali nung pauwi kami ng bahay mga pards, dumaan kami sa service road na lang, hindi na kami nag-NLEX. Kasi sayang din yung 200 plus na ibabayad natin sa may NLEX. Pandagdag na natin ng diesel yon. O paano, yun na lang kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!